Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what? Correct! Ayan! Tinanong na hindi dapat itanong. O ito, sagutin mo yan, Mr. President. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators. Correct. Who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go Napanik na, nagtaranta na. Nataranta sa tanong. through them because there are like 37 of them. Magre-react tayo dito sa BBM na bangag report, okay? Pagpasensyahan nyo na. Tiis-tiisin na nating panoorin itong bangag na report ni BBM na dito sa report niya, halatang halata na pinoprotektahan niya itong mga o sabihin na lang natin, wala siyang gana na mapanagot itong mga mastermind dito sa korupsyon ng flood control. Okay? So, ano pa bang dapat nating i-expect dito sa bangag na ito? Di ba? Kung di, nabudol na naman tayo sa zona niya na mahiya-hiya naman kayo. Dapat may managot, dapat may makulong. Utot mo. Di ba? Bongbong Marcos, utot mo. Mamaya, magre-react tayo na bakit ito lang mga contractors ang kanilang ginigipit ngayon. At itong si Martin Romualdez at si Zaldico, parang malabo na maimbestigahan itong taong to. Sa report ni Bongbong Marcos, sa kanyang report na ating pakikinggan ngayon, sobrang halatang halata na may pinoprotektahan ang bangag. Okay? Pero, bago natin ito ipapakita at bago tayo magre-react guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so, bakit ba? Kung i-analyze mo ba, bakit si Bongbong Marcos parang nagpapanik na ngayon? Parang natataranta siya in front of the media na nag-explain siya. Kasi, ako this is my own opinion again. Nakikita ko kasi, kapag si Zaldico at si Martin Romualdez ang imbestigahan dito sa flood control anomaly, ang administrasyon po ay natatakot na pati sila, masira sila sa investigasyon. Kasi kung ano yung pinanggagawa ni Martin Romualdez at ni Zaldico doon sa House of Representatives, magre-reflect po ito sa kasalukuyang administrasyon. Kasi magkaalyado sila Diba? So, halatang halata na itong mga ginagawa nilang Independent Commission for Infrastructures na layunin raw nito ay mapanagot itong mga korap, wag na kayong umasa. Wag na kayong mag-expect na merong makulong na mga taga-gobyerno, no? Kasi po, layunin po nila magturo ng kung sino ang may kasalanan. Ang unang itinuturo dyan, mga contractors. Kawawa nga yung mga contractors heto, without further ado, pakinggan natin ang bangag report. Play. Umaga, dahil may nagpaalala sa akin na pinatawag niya ang mga media ang members of media. Dito mo talaga masasabi na
siya pa yung tumatawag sa media. Kasi dati sa panahon po ni former President Duterte, hindi naman kailangan tawagin pa ang media. Ang media na ang kusang lalapit sa presidente. Halatang halata na ang media rin, parang nawala na rin ng gana ang mga media sa kanya. Kasi siguro napaghalataan ng iba na puro lang yan, pambubudol yung mga sinasabi mo. Walang katotohanan. Yung mga pinagsasabi mo, hindi naman yung mga pinagsasabi niya, hindi naman nangyayari. Tapos yung mga loyalista, bilib na bilib sa kanya. Isa ring mga gunggong Na 3 buwan na ang nakalipas mula nung aking SONA na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomaly. Kaya nga ang tagal-tagal na noon na nagsusona ka, hanggang ngayon wala pang mapanagot. Ganyan ka kabagal, Mr. President. Ang bagal mong gumalaw, sa totoo lang. Na flood control project. Kaya ito ay kahit nga magsalita parang parang yung internet sa PLDT. Putol-putol. Nagsta-stutter yung mga salita mo. Magpalit ka na lang kaya ng Mr. President, internet connection dyan. Aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung SONA ko at kung ano na ang ginagawa. Dahil, siyempre, alam mo, yung SONA mo, Mr. President, ikaw lamang at yung mga taga-kongreso ang natuwa sa SONA mo. Di ba? Marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa. Marami ka bang ginagawa? Hindi namin feel na marami kang ginagawa. Sa publiko. At kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba nangyari? Mula nung... Kaya nga buti alam mo. Ano na nangyari? Parang walang nangyari Mas nangyari pa yung mga ginagawa ni BP Sara Presidente ba talaga ito? Anong SONA? Kaya't isa-isay natin at I will just go through the main points and we will provide you with a briefer with a more detailed explanation after the press conference, no? Meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking sasabihin ngayon. So, mula nung matapos ng 2 linggo, mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website. Alam naman namin yan. So, nire-report mo again. Pagkatapos raw ng SONA niya, nung last SONA, after 2 weeks, yung sumbong sa Pangulo website, in-announce niya. Alam na namin yun. Nireport mo na yun. Bakit mo inuulit, di ba? Baka wala ka nang ma-report na iba. Di ba? Wala ka nang ma-report, kaya inuulit mo lang yung report mo? Para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya't marami po. Sa 20,078 na nireport ng taong bayan, kasi ginawa mong reporter yung taong bayan nagbayad kami ng mga buwis, no? Para magtrabaho kayong mga government officials, pero kami pa talaga ang magsumbong sa inyo. Kami pa talaga ang ginawa nyong tagabantay dito sa mga anomalya. Instead na kayo yon, trabaho ninyo yon, pero sige, sumbong ng Pangulo, tutulong na lang tayo, no? Sige. Sa 20,000 na 78 na ni-report, ilan lang ba ang nagawa ninyo? Kasi sa pagkakaalam ko, parang hindi nga umabot ng 10.
sa sobrang daming report, sa 20,078 reports na mga anomalya, na mga flood control at mga ghost projects, inuna nyo pa talaga yung matino na proyekto sa Davao. Sa ating mga naimbestigahan na, ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Wala man kahit hindi, kapag hindi kami magsumbong, Mr. President, talagang hindi mo malalaman. Kasi in the first place, wala ka naman talagang alam. Pakahalaga ng impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya't ipagpatuloy po ninyo. No, tingnan nyo yan. Nagpakita na po siya ng isang leader na weak. The way he speaks, talagang halata na weak siya. Alam mo ba kung bakit weak siya? Imagine niyo, no? Sasabihin mo in front of the Filipino people, kapag hindi kayo nagsumbong, hindi talaga namin malalaman. So meaning to say, na inaamin nyo na ganyan po kayo kabulag? Ganyan na ba ka-weak ang gobyerno natin na hindi talaga malalaman ang korupsyon kung hindi magsumbong ang taong bayan? Gumawa kayo ng ahensya. Kagaya ng ginawa ni former President Duterte. Gumawa siya ng tinatawag na PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. And this group, ang trabaho po nila ay mag-cascade ng kanilang mga miyembro. At sila po ay mag-research at magsumbong. At ang mga trabaho nito ay lahat ng mga proyektong ginagawa ng gobyerno ay ini-inspeksyon nila kung nasa tama ba ang paggawa. Ito ba ay kinorakot? Ito ba ay ghost projects? Ito ba ay sinubstandard? Yun ang trabaho. Pero sa inyo, Mr. President, ginawa mong tagabantay ang tao. Ang kakapal rin ang mukha mo. Kaya ka nga, ibinoto ka namin bilang presidente para magkaroon ka ng power para ikaw ang magsosolusyon dito sa korupsyon na ito. Tapos ngayon, pagkatapos naming ibinoto ka, kami pa ang tagabantay para sa'yo? Ako po. Ano ba yan? Yung inyong pag-report sa amin, kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Normal naman talaga yun. Imagine that was ordinary people watching nakasaksi ka ng isang korupsyon. Normal talaga yun, magsumbong. Pero hindi po yan, kung yan po ang ipinagagawa nyo ng mga sa taong bayan, wala na, hindi na lang kami magtatrabaho, magbabantay na lang kami ng mga korupsyon. Yan ang gusto mo? Ha? Hirap na ngayon tao. Ginawa mo pang tagabantay? Bangag ka talaga? Noong Agosto ay personal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit, at saka sa Baliwa. Yung mga pinuntahan mo, akala mo naman na-solve mo yung problema doon. Useless yung pagpunta mo. At doon maliwanag ay na isang mga halimbawa. Maliwanag na may korupsyon. Alam na namin yun na. Ang tanong, gumawa ka ba ng solusyon? Yan ang pinaka-importanting i-report mo. Pero kung nagre-report ka lang na pumunta ako doon, namamasyal ako doon sa mga flood control, na-prove namin na merong flood control, na-prove namin na merong substandard, pagkatapos, na-prove mo lang. Wala kang ginagawa. O sige, na-prove mo. Tapos kung may papasok na naman na bagyo, baha na naman. Tapos sasabihin mo naman, yan ang sinabi ko, bumaha, di ba? Bumisita ako dyan palpak ng flood control dyan Tapos wala kang ginagawa. Ang importante, gumawa ka. Be part of the solution. Hindi yung namasyal ka lang doon, nagsayang ka lang ng pera, ng gasolina, ng eroplano mo o helicopter mo,
you might as well do not visit those places. Si Magalong na lang ang paikutin mo dyan. Ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisa. Kasi halata ka, sir, umiikot ka lang para magpapauto-op. Itong taong to. Ano ka, sa totoo lang, mas worst ka pa ni Marojas. At naging basihan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya. At dahil sa... diba? Na-mention ni Diskaya, wala na. Ituturo na talaga yung mga Diskaya. Yung mga contractors talagang ituturo dito. Kawawa nga yung mga contractors. Nagtatrabaho. Kung nagnakaw man sila, pero hindi sila ang main na napunta. Ang pinakamalaking na kulimbat, wala po sa contractors. Regularity sa importation at sa documentation. Itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, merong 7 na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Sa office naman ng Ombudsman, ano yung ating ginawa para pananagutin itong mga may gumagawa ng kalokohan? Sa office ng Ombudsman, nakapag-refer na ng reklamo ang DPWH. Galing sa DPWH ito noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Wala talagang walang congressman na nanagot. Palakpakan. Palakpakan. Walang congressman. Mga taga House of Representatives, good news. Wala pong congressman ang nasangkot. Palakpakan, palakpakan. Palakpakan. Hiyang-hiya kami. No? Ang mga contractors lamang po ang sinasangkot nila. Akala mo naman na itong mga contractors na ito, hindi naman ito makagalaw without yung mga kongresista. Di ba? Imagine ninyo, contractors lang ang nasangkot. Grabe. Ang mga kinatawan naman sa mga kontratista ang kasabwat nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw Builders, at saka Sims Construction Trading. Lahat yung mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At ngayon ay sila ay patunayan, nakasabwat dito sa mga ginagawa sa mga flood control project na... Ito kapag marinig ito ng taong bayan, mas lalong magagalit ang taong bayan. Kasi walang congressman na nasasangkot Hindi tama ang pagka-bid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website. Alam niyo sa totoo lang, it's a disgrace talaga na presidente ito. Marami pang mas magaling dito sa taong ito Nabudo lang talaga tayo. Binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya ginawa po natin yung ICI. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure. Alam na namin kung anong trabaho ng ICI. Huwag mo nang ulitin. Projects na kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At papagpatuloy ng ICI yung kanilang na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kung maalala ninyo, ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon kung ano yung finding nila sa investigasyon. Kaya nga tuloy-tuloy ang investigasyon nila sa Davao.
sa sobrang daming mga palpak na proyekto sa Luzon, no? Doon pa talaga kayo sa Davao. Ganyan po ang type of government o administrasyon ng Bongbong Marcos. Sobrang epal. Epal talaga. Ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sa parehong araw, nagsampa ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH ng Bulacan First District Engineering Office at 5 pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act. Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang mag-asawang Diskaya. Mula naman noong September 15 hanggang November 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng 7 freeze order mula sa Court of Appeals. Saklaw ng freeze order na ito ang kabuuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang Solgen na magbuo ng forfeiture case para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Saklaw ng freeze order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa 2 maanomaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng 6 na opisyal ng DPWH at 2 pribadong kontratista. Andito yata, ayan, these are the cases. No? Mula naman noong September 29 hanggang November 6, nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanomaliang FCPs. Kabilang dito mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Samantala, nag-submit din ang DPWH sa Philippine Competition Commission ang 12 kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Kinasasangkutan ng 6 na pribadong kumpanya. Dito pa lang sa mga kasong ito... tingnan nyo ha, lahat. Wala. Di mo makikita talaga na merong mga congressman ang nasali dito. Lahat mga DPWH officials, district engineers, mga private contractors, yun po ang sinasangkot nila. Halatang halata, pinoprotektahan nila yung dapat managot. Kabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso ang penalty. Wala talaga. Worst talaga itong administrasyon na ito. Pag sinama-sama natin lahat ng penalty, ng lahat ng kaso ng mga bid rigging, so far, baka meron pang idadagdag dyan, sa kasalukuyan pa lang yan, ay makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines. Nito namang October 23, nagsampa ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang DPWH laban sa 21 opisyal ng DPWH La Union La Union 2nd District Engineering Office at Davao Occidental District Engineering Office at 4 na pribadong individual. Moises Tabukol ng Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego ng Silver Wolves Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Cesara Rowena Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Ang sabi ni Ombudsman Remulla ay meron ding person of interest in the person of Congressman Eric Yap, na dating Committee on Appropriations Chairman mula 2019 hanggang 2022. Nito namang November,
sinampahan ng DPWH ang 6 na kumpanyang ito na 3 kaso ng bid manipulation at bid rigging. Mula naman November 16, nagsampa naman ang Bureau of Internal Revenue, ang BIR natin, ng 10 kaso sa DOJ laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Umaabot sa 8.86 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Ito ang mga tax na ang buwis na hindi nila binayaran at nakita ng BIR upon investigation. At ngayon, nakasuhan ngayon sila upang mabawi ang kanilang utang sa gobyerno dahil sa buwis na hindi nila ibinayad. At siyempre, may mga multa yan dahil sila hindi nagbayad. Ito ay tax liabilities na sangkot sa mga kasong tax evasion at failure to file accurate information. Alam niyo ba, Mr. President, ang taong bayan nawala na ng gana na magbigay ng tax kasi alam nila kung saan papupunta yung tax nila. Nagre-reflect na yan eh. Yung isinasangkot nyo ngayon dahil sa tax evasion. Di ba? Useless ya. Nagkokolekta nga kayo ng tax. Sige. Talagang pinipressure nyo ang dapat magbayad ng tax. Pero ang tanong, saan yan mapupunta? Punta na naman yan sa mga buwaya dyan sa Kongreso. Kapal ng mukha ninyo. Tinutukan din ng administrasyon ang mga reforma para sa mga ahensya upang matiyak na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at maiiwasan ang mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. Sa Public Works, sa DPWH, nagpatupad ng blacklisting mula sa mga kontrata ng gobyerno sa lahat ng kontratistang sangkot sa ghost or substandard na mga proyekto. Noong October 23, binasa lang niya kanyang report. Sir, bigyan mo na lang ng kopya yung mga media. Sila na lang ang magbalita niyan. Formal na nakipagtulungan ang ahensya sa AMLAC upang mabantayan at maibalik ang pondo ng bayan na nawala dahil sa korupsyon. Naglabas ito ng special issuance of the construction materials price data noong October 23. Layo nitong pababain ang mga presyo ng mga materyales para sa construction ng mga proyekto ng pamahalaan. Aabot sa 50% ang maibabawas sa presyo upang maiwasan ang overpricing. Dahil talagang titignan natin, market price na. Ang hindi pwedeng ibahin o baguhin o masyadong malayo sa market price ang mga materyales na ginagamit dito sa mga flood control project at sa mga lahat ng infrastructure project. Naghang yung utak. Ang ginawa naman ng DTI matapos na kanselihan ang PICAB, ang mga lisensya ng 9 na kontratistang konektado kay Sara Diskaya, ipinatupad ang mas mahigpit na mga regulasyon sa kontraktor. Unang-una, napakasimple at nakakapagtaka na ito ay pinabayaan at it was a very strange development na ito ay that was allowed na ipinagbawal na ngayon natin, which is actually bawal naman talaga, pero hindi masyadong hindi ini-enforce. Pero pinagbawal natin ng matibay na mga may-ari ng construction company ay maging membro ng PICAB board. Dahil maliwanag ng maliwanag, pagka ikaw ay may construction company, tapos ikaw nagbibigay ng accreditation, lisensya sa mga contractor, ay napakaliwanag ng conflict of interest. Kaya hindi na natin papayagan yan ulit. Upang masiguro maisusulong ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan, nagsasagawa tayo ng mga reforma sa iba't ibang sektor ng ating bansa.
Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto, kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations ay makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na makikita lang after 2-3 years, kagaya na nangyayari ngayon. Magpapatupad din tayo ng mga systematic na reforma sa 3 pangunahing larangan upang maipabuti ang transparency, ang security ng ating datos, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsusubaybay ng ating mga proyekto. Mga reforma sa design process upang mas mapabuti ang papaplano, maiwasan ang mga risk at masiguro na data-driven ang mga batayan at pagdidisenyo. Mga reforma sa bidding at sa procurement upang mapalakas ang kompetisyon, katapatan, integridad at maiwasan ang mga possible risk factor sa buong proseso ng procurement. Mga reforma sa proseso ng pagbabayad upang matiyak naman na ang pondo na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project, ghost project. O kung may makita kang man project, hindi kumpleto, substandard. Kaya patitibayin natin ang proseso para tiyakin natin na lahat ng kontrata ay ma-implement na mabuti. Mga reforma rin sa proseso ng pagbabayad para tiyakin natin. Yun ang ating mga gagawin. Meron tayong nakita na bagong smart technology na ginagamit na ang AI. Ito ay titignan lang. Ang tinitignan niya, yung AI, tinitignan niya yung proseso ng kontrata. At pagka merong hindi tama ang takbo ng proseso ng kontrata, ay magfa-flag yan. Kailangan magfa-flag. Alam mo, Mr. President, pwede lang yan sa ChatGPT. Ipinagmayabang mo pa yan, kaya yan sa ChatGPT. Tignan niyo ulit ito. Dahil mukhang may problema, hindi tama ang ginawa. At may question kung talaga bang merong project na ganyan. May nagque-question kung merong maganda ba ang pag-implement ng proyekto. Kaya't gagamitin natin lahat ng paraan na nasa atin, pati nga hanggang AI, lahat ng smart technology na ating nakikita na lumalabas, ay gagamitin natin lahat yan para inspection. Una, meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito, tinitignan kung talagang linalagyan ng rebar, kung makapal talaga yung konkreto, yung semento sa tamang specification. Yung isa pa naman, yung isang smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama, ay makikita natin kaagad. Maglilista yun, makikita natin, babalikan natin at imbestigahan natin bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, lahat naman tayo ay nais natin na makamtan ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya
dahil hindi maganda ang ating pagpresenta ng kaso o nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo, mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya tinitiyak namin na pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty ay sila naman talaga ay mananagot at kung kailangan at kung huhusgahan sila ng korte ay makukulong sila. Sa bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, ay mawawala, masisira yung kaso natin, hindi natin mapapasagot yung taong yun o yung kumpanyang yun. Pananagutin natin lahat ng may kasalanan. Ibabalik natin. So tatlo talaga ang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga korupsyon na ito. Pangalawa ay tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya yan yung tatlong talagang tinututukan natin na bagay. At ito, Alam mo, Mr. President, ito sasabihin nyo, nagbibiro ka, Donmar. Pero ang totoong solusyon yan, you step down. Mag-resign ka. Talaga yung lahat ng corrupt na ito, mauubos yan. Kasi sa ngayon, hindi sila takot sa presidenteng weak. You step down, i-assign natin yung sino yung pinaka best na suited for being president at kasuhan natin lahat yan. Hanggat nandyan ka sa pwesto mo, sir, hindi yan makakasuhan at hindi yan mababalik yung perang ninakaw. ito yung aking mga nabanggit ngayon ay yan ang magiging resulta dito sa ating pag-focus, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Ipatawag mo si Zaldico at si Martin Romualdez. Imbestigahan natin yung pinsan mo at yung kaalyado nyong si Zaldico. Okay? Kasi yun naman ang itinuturo ng taong bayan. Sila. Basing on their performance sa House of Representatives. Yun. Para masatisfy yung tao. Di ba? Hindi natin pinagbibintangan yung pinsan mo at si Zaldico. Imbestigahan natin. Bakit ayaw nyo maimbestigahan yan? Pinoprotektahan nyo ba? Nagtatanong ako nagtatanong kami. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Paano mababawiin? Sabihin mo sa pinsan mo, magpa-investigate ka, insan. Magpa-investigate ka kasi kung na-proven na guilty ka, bawiin namin yung pera. Ganon ang gustong mangyari ng taong bayan, Mr. President. At makita namin yung effort mo na mismo ikaw, kung ano yung ginawa mo kay Teves. Na you are desperate na mapauwi si Teves dito sa Pilipinas, gawin mo rin yun kay Zaldico para masatisfy ang tao. You are serving for the Filipino people, Mr. President. Kung ano yung gusto ng tao, sundin mo. Totoo. Sundin mo yung pulso ng tao. Tatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya't, yung mga taong yan na kasabwat dyan, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan,
tapos na ang maliligaya ninyong araw. Anong tapos? Hanggang ngayon, ang bagal-bagal mo nga eh. Jesus. Hahabulin na namin kayo. Sige nga, habulin mo si Zaldico. Hindi mo kaya, no? Sige nga, habulin mo raw si Martin Romualdez. Hindi mo kaya, no? Hindi ibig sabihin na guilty sila, ha? Habulin mo lang. Habulin mo lang. Meaning to say, imbestigahan mo lang. Hindi mo kaya. Kutot mo. Okay, that's it. Well, I will, Tingnan naman natin yung tanong ng media. Tanong na naman ng media. I think I have, it's already 10. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So we'll just take... I'll take two questions. We'll take two questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. There. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na matatapos na yung kaso nila. Pero sino yung nakukulong? Mga contractors, mga DPWH officials, mga district engineers. Wala, hindi kami satisfied. Hindi kami satisfied dyan. Dapat may makulong na mga kongresista. Na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President, at nabanggit nyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong buo na ano. Kasi marami pa kaming nakikita eh. Marami pa kaming nakikitang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, yun pa lang ang ating nakikita. Pero ako, nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. So patuloy namin gagawin yan. Thank you, Mr. President. The next question from Kat. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what Correct. Ayan. Tinanong na hindi dapat itanong. O ito, sagutin mo yan, Mr. President. is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his Kinampihan? Kinampihan? Hindi, nagtatanong lang tayo, ha? Kinampihan? passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. Sa tingin ninyo, kinampihan ba si Zaldico dito? I-comment nyo ha kung kinampihan niya o hindi. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport. And those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him Presidente pero hindi naintindihan yung tanong. Halatang walang alam. Ang klaro ng question na yun. to become a state witness. That option is open. Tinatanong lang kung how sure are you na si Zaldico ang magiging pinaka most guilty or siya yung gawing state witness? Hindi mo alam. Who is there? Except for them who are the most guilty. Do you think he is?
I don't Kaibigan ko yun eh. Hindi pwedeng sabihin eh. Ay. want. And then, pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. Eh. Pero kung kalaban nyo sa politika yon, banatan mo. Utak mo talaga. Halatang halata ka na, Mr. President. Let the judges do their work. Yun ang ano sa kanila. Mr. President, one more question, please. Kapag kaalyado nila, kapag kaalyado nila, let the judges do their work. Pero kung kalaban sa politika, si Bato de la Rosa, dapat managot yan. Ikulong na yan. Ito talaga ang example na hindi dapat tularan na isang presidente. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. Yep. The peso hit an all-time low yesterday. Grabe. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. Wow. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, the reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala. Dinamay mo na yung bagyo eh. Imagine nyo, bumaba. Nag-level na ng pandemic yung ekonomiya natin. Hindi ka ba nahihiya dyan? It's because of the corruption. And what happened sa bagyo, it's still in the corruption. Every time na magbumagyo, naalala ng taong bayan at itong mga ekonomista, yung mga nag-i-invest, naalala nila yung corrupt government. Kaya nagbabaha dahil kinurap ninyo yung flood control. Utak nyo. Na working days na sa sa ekonomiya natin because of climate change. And you have to also remember the situation, the global situation. We are not the only ones suffering the shocks that come from Ang daming rason. Aminin mo lang na dahil sa korupsyon yan, bumaba yung ekonomiya ng Pilipinas. Ang dami mong pinagbibintangan. Hindi na mabubudol ang taong bayan, Mr. President. new trade structure that has been imposed on the rest of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is falling. But marami tayong measures na ginawa. Rason ka pa eh. So public spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Sir, one more point on your presentation. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators. Correct. Who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go Napanik na, nagtaranta na. Nataranta sa tanong. through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no, the only evidence that has been I don't think so. Talaga, Mr. President? Hanggang ngayon, bulag ka pa dyan? O pinoprotektahan mo? Nagtatanong tayo, ha? made against him is in the Senate. Ha? So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, Kapag si speaker na talaga ang pinag-uusapan, ang dating speaker, ha? Magkabulol-bulol siya. Parang hindi niya kaya na sabihin niya, managot yung speaker. Hindi niya kaya.
'Di ba? Halatang bias eh. You know, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Dahil marami kaming nakukuhang impormasyon. Wala kaming pakialam dyan sa sumbong sa Pangulo. Ang sa amin, yung mastermind mapanagot, tulungan nyo ang tao. Diyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. All right? All right, thank you very much, Mr. President. That concludes our press conference. Okay, so ayan, umiiwas ha. Umiiwas ng tanong. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, taong bayan, naniniwala ba kayo na itong report na ito ni Bongbong Marcos ay halatang halata na hindi po sinali ang mga mastermind na talagang sangkot dito? Naniniwala ba kayo na itong si Martin Romualdez ay pinoprotektahan ni Bongbong Marcos? Kung pinoprotektahan ito ni Bongbong Marcos, itong si Romualdez, ano sa palagay mo ang rason? Okay? I-comment nyo dyan. At kung hindi kayo naniniwala na hinayaan niya ang investigasyon at isangkot si Martin Romualdez, ilagay nyo dyan. Ha? Ano ang reason? Bakit naniniwala kayo sa fight for corruption sa Pangulo? Okay? Depende na yan. Si Zaldico, anong masasabi nyo? Pinoprotektahan ba o hindi pinoprotektahan ng administrasyon? I-comment nyo down below at pag-usapan natin ang inyong argumento. Okay? Paki-like at saka paki-share ito guys para marami po ang makaalam sa updates. Okay? And sa mga first time dito nanood sa Don Mar TV YouTube channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.